Pagsaluhan natin dakilang pag-ibig ng Diyos, ngayon naghahanda tayo sa nalalapit na kapanganakan ng ating Panginoong kaligayaang dulot ng pagpapala ng poong may kapal. Simulan natin sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng ating Panginoong ang pag-ibig ng Diyos at ang liwanag ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Ano kahulugan ng buhay na tinatahak natin sa magandang kinabukasang inilalaan ng Diyos? Ito ba'y talagang may pagtanggap kay Kristo sa aral ng mabuting balita? Ano ang magiging magandang buhay kung tayo ay pagpapalain ng Diyos at tayo tumutupad sa kanyang kautusan, pagpapalang handog, ibig nating makamit upang mapanuto tayo sa pang-araw-araw nating buhay. Kaya upang tayo'y maging marapat na gumanap sa pagdiriwang na ito'y aminin natin ang ating mga pagkukulang, humingi tayo sa Diyos ng kanyang awa at patawad. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya sinasamo ko sa Manabireng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong kami maging masigasig sa paghihintay sa anak mong darating, sa kanyang pagkatok siya naway aming mapatuloy, sapagkat siya ang pinananabikan namin sa aming pagdalangin, sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sa araw na iyon, sa lahi ni Jese, ay lilitaw ang isang hari, tulad ng supling mula sa isang tuod. Mananahan sa kanya ang espiritu ng poon. Bibigyan siya ng katalinuhan at pagkaunawa, ng kaalamanan at kapangyarihan, ng karunungan at takot sa Panginoon. Kagalakan niya ang tumalima sa poon. Hindi siya hahatol ayon sa nakikita o batay sa narinig sa iba. Bibigyan niya ng katarungan ang mga dukha, ipagtatanggol ang karapatan ng mga kawawa. Ang salita niya ay parang tungkod na ipapalo sa malulupit. Ang hatol niya ay kamatayan sa masasama. Katarungan at katapatan ang paiiralin niya sa kanyang pamamahala. Maninirahan ang asong gubat sa piling ng kordero. Matutulog ang leopardo sa tabi ng batang kambing. Magsasama ang guya at ang batang leon, at ang mag-aalaga sa kanila'y batang paslit. Ang baka at ang oso'y magkasamang manginginain. Ang mga anak nila'y magkakatabing matutulog. Kakain ng damo ang leon na animoy toro. Maglalaro ang batang pasusuhin sa tabi ng lungga ng ahas. Hindi maaano ang bata kahit laruin ang ulupong. Walang mananakit o mamiminsala sa nasasaklaw ng banal na bundok, sapagkat kung paanong puno ng tubig ang karagatan, laganap sa buong luparin ang pagkakilala sa Panginoon. Sa araw na iyon, isisilang ang hari mula sa lahi ni Jese. Ang magiging palatandaan para sa mga bansa, ang mga bayay tutungo sa banal na lungsod upang parangalan siya at magiging maningning ang kanyang luklukan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Turuan mo yaong haring humatol ng katwiran, sa taglay mong katarungan, o Diyos siya'y bahaginan. Upang siya'y maging tapat mamahala sa iyong bayan, at pati sa may hirap, maging tapat siyang tunay. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman.
yaong buhay na matuwid sa kanyang kapanahunan. Madama ng bansa niya at umunlad habang buhay. Yaong kanyang kaharian ay palawak ng palawak, mula sa ilog Euphrates sa daigdig ay kakalat. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Kanya namang ililigtas ang sinumang tumatawag, lalo yaong nalimot ng mga taong mahihirap. Sa ganitong mga tao'y siya'y lubhang nahahabag. Sa kanila tumutulong upang sila ay maligtas. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Nawa yaong kanyang ngalan ay huwag nang malimutan. Manatiling laging bantog na katulad nitong araw. Nawa siya ay purihin ng lahat ng mga bansa. At sa Diyos, silang lahat dumalangin. Hari nawa, pagpalaing kaming lahat. Tulad niyang pinagpala. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo ang pagpapahayag sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang oras ding iyon, si Jesus ay napuspos ng galak ng Espiritu Santo at sinabi niya, "Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo sa marurunong at pantas ang mga bagay na ito at inihag mo sa mga taong ang kaloob ay tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapat gayon ang ikinalulugod mo. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakikilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakikilala sa Ama kundi ang anak, at yaong marapating pagpahayagan ng anak." Humarap si Jesus sa mga alagad at sinabi na di naririnig ng iba, "Mapalad kayo, sapat nakita ninyo ang inyong nakikita ngayon. Sinasabi ko sa inyo, maraming propeta at mga hari ang nagnasang makakita ng inyong nakikita, ngunit hindi nila nakita. Hinangad din nilang mapakinggan ang inyong naririnig, ngunit hindi nila napakinggan." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Napakahirap makita kung ano yung nilalayo ng ating Panginoong Hesukristo, at marami siyang sinasabi sa mga sunod ng mga saknong na ito, pero napakagatin na natin kung ano pa yung mga iba pang mga pangyayari. Si Kristo ay nasa loob ng pagpapahayag ng paghahari ng Diyos, at ang pangunahin niyang ipinapahayag ay tungkol sa pagpapatawad, tungkol sa paghingi ng kapatawaran at pagpapanibago ng buhay. Above everything else, ang pahayag tungkol sa paghahari ng Diyos, ang Diyos ay mapagpatawad sa lahat. The forgiveness of God is above everything else. Kaya noong pa man, ang nanguna na si Saint John the Baptist, si Juan Bautista, para ipahayag sa mga tao, magbalik loob kayo, magsisi kayo sa inyong mga makasalanan at magbagong buhay. Kaya ito ay pinanukalan ni Juan Bautista, at ito din si Kristo, ito na kanyang sinambot para ipagpatuloy ang pahayag ni Juan Bautista. Ipinakita sa mga tao kung anong kahulugan ng pagbabalik ng tao sa Diyos, at hindi batbat ng pagkakasal at maraming mga pagkukulang na nagiging hadlang sa buhay kabanalan. Kaya ito ngayon ang ating unang bahagi ng ating mabuting balita. Kaya isabihin,
may mga tao talagang sumunod sa mga paliwanag, pahayag at pangangaral ng ating Kristo. At ang puso ni Kristo ay nagagalak upang sabihin, nagagalak ang Espiritu Santo upang sabihin, salamat Ama, at ang aking maipinapahayag ay nanuot sa mga tao na na ganito ang kanilang saloobing tulad ng sa bata, hindi gaya ng mga Pariseyo at ng mga iskriban na talagang matitigas ang kanilang mga puso, meron silang sarili nilang katuwiran at pinaninindigan sa buhay. Ito upang sabihin, ito yung sasabi niya na ito ay sapagkat inilihim mo sa marurunong at pantas ang mga bagay na ito. Ibig sabihin na talagang hindi sila believe sa aral ni Kristo at hindi sila tumutunghay, hindi nila binibigyan ng halaga kung ano ibig sabihin ng pagpapatawad ng Diyos, at upang ang mga tao ay magpatawad sa isa't isa at magbalik loob sa Diyos, sapagkat pinupuntirya ni Kristo ang mga pantas mga pantas at marurunong na ito ng mga iskriba at ng mga Pariseyo. Pero itong mga alagad na mistulang tinuguri ang mga bata, di ba? Upang sabihin, oo, nakikinig sila sa pinapahayag ni Kristo, nakita nila kung ano kahulugan ng pagpapala ng Diyos sa kapatawaran ng mga pagkakasala, at upang ito'y magbigay daan sa pagbabago ng buhay, pagpapanibago ng buhay ng mga tao. Ibig sabihin sa mga taong may matitigas ang puso't kalooban, hindi yan matututong magpakumbaba, humingi ng kapatawaran at magbago ng buhay. Kaya sasabihin natin sa mga taong ganitong matitigas ang kanilang kalooban, puso't kalooban, inililihim ang mga bagay nito na tinagurian silang mamarurunong at mga pantas sa ating lipunan. Di ba? Kaya sabihin natin, yung mga matitigas na puso na iyan ay talagang ayaw magpakumbaba at talagang mataas sila sa kanilang patingin dahilan sa kanilang kayamanan, sa kanilang kapangyarihan. Sila tinaguri ang mga pantas at matatalino na inilihim sapagkat ayaw nilang tanggapin ang paliwanag, pahayag at pangangaral ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya heto ngayon ang susunod na mga pangyayari, sapagkat natutuwa si Kristo sa mga pinangangaral niyang may halaga at kahulugan, may pagtanggap sa mga tao na oo't maraming sumasalunga. Ganun pa rin o gayon man, nagpasalamat si Jesus sa lahat ng mga bagay nito, sa unti-unti niyang pagpapakilala, pagpapahayag sa mga tao tungkol sa paghahari ng Diyos. Kaya sa pahayag ni San Lucas na nakita niya kung ano naging buhay ni Kristo na maka-Diyos sa lahat, na ikayang ipinahayag, walang ibang nakakakilala sa Ama kundi ang Anak, at walang nakakakilala sa Anak kundi ang Ama, at walang nakakilala sa Ama kundi ang Anak at yaong marapating pagpahayagan ng Anak. Mga tao, tayo hanggang sa kasalukuyan, na taga nagagalak si Kristo, nagpapasalamat at magpuspos ng Banal Espiritu, sapagkat may mga taong may busilak ang pusong tumatanggap sa kalooban ng Diyos at nagiging maka-Diyos sila sa kanilang puso't kalooban, upang sabihin, manatili ang mga bagay na ito. Ito ang sinasabing ipaghahanda natin. Ito sabihin na habang tayo nabubuhay, we keep attuned to the goodness of the God that we believe in, and it is being worked out day in and day out. Ito ang ating kalalagayan dapat sa buhay 24/7. Ito ang aking pakahulugan ng paghahanda natin sa pagdating ng Kapaskuhan. O may doon sa gospel kahapon, araw ng linggo, nakamakalawa, na ito'y dapat na alintanain ng tao at paghandaan, at dapat na siya'y maghanda kung ano man ang darating na wakas ng sandaigdigan, wakas ng buhay, at wakas sapagkat may simula at magbibigay din daan to sa pagwawakas.
Ikatlo, sa ikatlong bahagi, tuling bahagi na ito na ngayon. Nakita natin kung ano yung kagalakan ni Kristo. Nakita natin kung ano yung nanuot sa kalooban ng mga tao na nakinig sa Kanya upang magbago ng buhay, humingi ng kapatawaran. Ipinakita ni Kristo ang dakilang pagpapatawad ng Diyos. Pagkatapos, humarap siya sa Kanyang mga alagad. Ano ba ang misyon ni Kristo sa pagharap sa mga alagad na ito? Kaya sasabihin, oy mga alagad, mapalad kayo, di ba? Sapagkat ang mga bagay na ito ay ipinakita sa ninyo at hindi inilihim sapagkat meron kayong puso't kaloobang nakakaunawa. Meron kayong puso't kaloobang tumalikod kayo sa inyong kinamihas ng pagkakanya-kanya at kaya'y makasalan ng buhay at merong nakita at may nakita ang Diyos na pagbabago ng buhay. Kaya sinasabi ko sa inyo ito, maraming propeta at mga hari ang nagnasa makakita inyo nakikita, ngunit hindi nila nakita. Di ba? Kaya sabihin ni lumipas ang mga taon, ang mga propetang ito, hindi yun talaga mga tagapagpahayag ng salita ng Diyos. Pagpapakilala sa Diyos, sila bibilang sa mga hari at mga sinungaling mga propeta. Ang mga bagay na ito inilim sa kanila sa matigas ang kanilang puso, walang pagbabago ng buhay, at upang sabihin manatili sila sa ganitong pagtalikod sa may pinapahayag ni Kristo. Ito ngayon ang mga pagtatanong sa ating sarili, saan tayo nabibilang? Sa mga matitigas ang puso't kalooban o sa mga taong natatauhan, namumulat sa magandang katotohanan? May dakilang pagpapatawad ang Diyos at nangangahulugang ang pagpapatawad na ito ay nagbibigay sa tao upang ayusin ang ano pamang di pagkakaunawaan, sigalot man lamang o ano pamang labanan kaya, at upang manatili sa ilalim ng kapayapaan ng Panginoong Hesukristo. Mga bagay na bibigyan natin daan habang o kaya ito magiging talambuhay natin, ito magiging bahagi ng ating buhay, at sabihin, ano man ang dumating, kung ito man wakas ng panahon, wakas ng daigdigan, wakas ng ating buhay, o ano pa mang may simulain hanggang sa pagwakas na ito, sa pananatili tayo na kumikilala sa aral ng mabuting balita, tinatanggap mabuting balita. Napakagandang paghahanda ito. Di po ba? Magandang paghahanda at upang sabihin na natili tayo sa piling ng Ama sa pamamagitan ni Kristo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Halina mga kapanalig at dumulog tayo sa Diyos at ating mga kahilingan, naway ang dakilang patnubay at upang manuot sa ating puso't kalooban na maraming pagpapanibagong magaganap ang ating pong itutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga naglilingkod sa simbahan bilang mga obispo, pari at laikong tagapaglingkod, naway magpahayag ng kagandahang loob at pag-ibig ng Diyos, lalo na sa mga dukha. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo aming panalangin. Ang mga pinuno ng pamahalaan, naway higit na pagtuunan ng pansin ang mga pangangailangan ng mga pinakaabang mamamayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo aming panalangin. Ang mga bata, naway makilala ang Diyos sa pamamagitan ng ating mga pagtuturo at halimbawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo aming panalangin. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng ginhawa at kagalingan sa pag-aaruga at pag-aalala ng mga nangangalaga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo aming panalangin. Ang mga namayapa na ay makaranas nawa ng walang katapusang kaligayahan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo aming panalangin. Manalangin din tayo sa ating mga sariling kahilingan.
Kagina, dinibuho natin ang ating mapagdulog. Ito ngayon, tinataas natin sa Diyos Ama ang lahat ng ating panukala, lahat ng ating ibig na makamit sa buhay, lalong-lalo na sa larangan ng pagpapatawad at maayos at matuwid na buhay, alang-alang sa aral ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya Ama, dumudulog kami sa iyo sa lahat ng mga biyayang pinagkakalob mo po sa amin. Patnubayan mo po kami upang may wagas kaming puso't kaloobang humihingi ng kapatawaran at may pagpapanibagong magaganap sa buhay sa lalong kadadakila ng iyong pangalan. Kaya ang lahat na ito hiniling namin sa pamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Purihin ka, Panginoon Diyos. Alay namin sa iyong pagdating, kabutihat pag-asa't mga pusong ay kamtin. Itong alak at tinapay, mga bungang alay, halo ng pawis at biyaya ng langit. Sa aming pag-ibig sa kapwa kapatid, bubunga ng buhay na iyong bigay. Manalangin kayo mga kapatid, upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na ikaw rin ang nagbigay. Magdulot ng wa ito ng gantimpalang kalitasan na ngayong paman ay amin ng pinakikinabangan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin, Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Panginoon. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, turing ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya'y puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay nasa naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyong walang humpay sa kalangitan, kaming nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian. Sa ngalan ng Panginoon, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng Espiritong Banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo.
Bago niya pagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo." Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at maling pagkabuhay ni anak, kaya tinihali namin sa iyo ang tinapay bibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kaming papasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francis, naming Santo Papa, si Onesto, naming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga patid na nahimlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, si San Jose na kanyang dakilang kabiyak ng puso, at ang lahat ng mga apostol at mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos amang makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal kaisa ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Busil ang ating puso sa pangunawa sa aral ni Jesucristo sa maraming pagbabalik loob natin sa Diyos. Awitin natin ang Ama namin.
masama. Hinihiling namin kami ay Diyos sa lahat ng masama, pagkaloob na kapepen araw-araw, iligtas sa kasalanan at iliyos sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan na dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Pinaso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbatian tayo at magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos. Mga kasalanan ng mundo, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang Kapapanuto ni bayan.
alam ng kalutian Diyos. Amen. Mahal na Imakulada Konsepsyon, Panalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, mapakinabangan nawa namin ang aming pinagsilungan upang sa aming palalay dito sa lupang ibabaw, aming mapanigan yung pagpapalang magpailanman sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ni Espiritu Santo magpasawalang Amen. Susunod po natin ang pagtatanghal sa bandang sakramento sa ipagtagalaki pang ating mga panalangin. Sa bandang huli, ito magbibindisyon sa atin bilang pagwawakas nitong ating mga gawain. Konting patalastas mga kapanalig. Kasalukuyan po tayo nagsasagawa ng misa nobinaryo para sa nalalapit na kapistahan
Isus tia, Vecelipat dis Lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din, panalangin natin ang mga nanghihinaan na kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas na matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawala ng pag-asa at lakas ng looban. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magdala sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Karang una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang kapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang butong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa salang tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoon nagpapabanal, na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Paglamig ng hangin, hatid ng Pasko, nananariwa sa ikunita ang mga nating Pasko, ang Noche Buena, imag gabi, ako na Pasko. Manghuli lang puso ko, hanap Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapalay, pinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tumayan mo po ng may kagandahang kalooban ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawalan ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, at may matinding
defectui genitori genitoque lauset jubilatio saluso no Et sanguinis sacra mysteri venerari, o redemptionis tuae fructum in nobis iuditor sensiamus, qui vives et reinas in saecula saeculorum. Amen. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos sa totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanabaнаlang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang Purihin ang kanyang kamahal-mahalang puso. dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mang-aaliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalsinisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kanyang malalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang malwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalsinisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo.